Hi guys, for today's video, paano nga ba mag-register at kumuha ng PhilHealth ID in just 5 easy steps. So, yun. So, by the way, ito guys, yung ating PhilHealth ID, no? So, if hindi nyo pa alam kung saan location yung mga branch, maghanap na kayo guys sa mga pinakamalapit na PhilHealth branch sa inyong lugar. Okay? So, ito yung mga requirement guys. A completed PhilHealth member registration form or PMRF. Ito guys, record to sa pag-register. Do 1 by 1 ID photos. Actually, 1 pieces lang naman na 1 by 1. Ayan. Pero if meron pa kayo guys na iba pang 1 by 1 or mas maraming 1 by 1, mas maganda, dala nyo lang yan para kapag kailanganin doon sa PSA, hindi na kailangan umuwi pa para makapag ng 1 by 1. A photocopy of your PSA authenticated birth certificate. Okay, make sure dito guys, photocopy, okay? And make sure yung PSA nyo is original. So, yun. Authenticated birth certificate, guys. Pero if PSA, yung gaya nito na nasa screen, yung color yellow, na parang background ng birth certificate, ipa-photocopy nyo na lang yan. Okay na yan. A photocopy of your marriage certificate, if applicable. Okay? 2 valid government-issued IDs. Dito guys, sa valid government-issued IDs, ang pinasa ko kasi noon is 1 government-issued IDs, which is the national ID. Okay? So, ang pinasa ko kasi noon is the national ID and 1 photocopy of a PSA authenticated birth certificate. Okay? Yung kanina, yung color yellow na birth certificate. Yung kasi yung pinasa ko eh. So, next is a proof of income if employed and proof of income if self-employed. Dito sa dalawa, actually, parang optional lang naman din to eh. Kasi, input dito guys, doon sa form, sa PMRF is hindi ko naman talaga nilagyan. Kasi naghanap pa rin naman ako ng trabaho. So, ito na yung PMRF or PhilHealth Member Registration Form. Dalawa to guys na page, okay? Pwede niya siyang mahingi sa security personnel sa front desk. Magtanong kayo guys, huwag kayong mahiya. Pwede magtanong. Yan. Aanapin niyo lang yung PMRF or registration form. Sabihin niya magpapa-register kayo at bibigyan nila kayo ng 3 papel. Actually to, yung PMRF at saka yung isa pang papel na feedback form. Okay? Fill upan niyo lang yung feedback form ng ninyo. Pero huwag niyo munang i-rate yung kanilang service guys. Lagyan muna ng name. Okay? Yun. Tsaka yung PMRF form, ganito yung paglagay ng mga information. Sa first page, sa pinakataas, may makikita tayong ganito mga box. Huwag niyo muna yung lagyan kasi mag-register pa lang naman tayo. Check niyo yung registration. Check. Tsaka, ito, kung may provider kayo guys, pero if wala, leave it blank. Okay? Tsaka pala, kapag susulat kayo dito guys, sa form na to, make sure na naka-uppercase lahat. Okay, naka-uppercase lahat. Ulitin ko, naka-uppercase lahat. At iwasan nyo yung erasures. Kung may erasure man, it's okay. Pero, magdala kayo guys ng whiteout. Okay? Very important guys na naka-uppercase. And later on, we will discuss yung mga instructions sa pag-input dito sa ating PMRF form. Okay. Dito sa row na to, which is my member, input nyo lang dito yung last name nyo, yung first name. Yung first name nyo guys, if may slash, or may dash, or may space, make sure na gayahin nyo kung ano yung legal name nyo. Okay? Dito naman, may name extension if may junior kayo, pero if wala, leave it blank. Middle name nyo, ayan. At saka, if wala kayong middle name, check nyo na lang yan. Okay. Dito naman, yung pangalan ng nanay mo sa pagkadalaga, yung last name, first name, tsaka yung kung may extension man siya, at tsaka yung middle name. For married naman, yung last name, first name, at saka yung middle name. So, ganun lang naman. So, dito sa date of birth, which is my month, day, at saka yung year. For example, ang birthday natin is January 2, 2000. Ang ilalagay natin dito sa month is 01, since January, 02, and saka 2000. Okay? Dito naman sa place of birth, gayahin nyo lang kung ano yung nasa PSA birth certificate nyo. Kung ano nandun, ilagay nyo lang dyan. Okay? Pero naka-uppercase lot, guys ha. Yun. So dito, PhilSys ID number, optional lang naman to. If meron kayo, pwede nyo lagyan. Ayan, kasi optional lang naman. Taxpayer identification number or TIN, optional din naman to guys. And if wala kayo, okay lang yan. So dito tayo sa sex. If male kayo or female kayo, check nyo lang. Civil status, at saka yung citizenship nyo if
pure Filipino kayo, dual citizen, foreign national. Okay? So, dito naman tayo sa pangalawang row. Sa address and contact details. So, dito, ilapat nyo lang yung mga information dito, guys. For example, unit room or room number or floor. Lagay nyo lang dyan, 0412. Okay? So, for example, dito naman sa house number is 0412. Street name, pwede yung zone, pwede yung street name nyo, guys. Sa barangay naman, dito ilalagay natin, for example, Barangay 39, Magsaysay. Okay? Ganun lang. Tsaka, ilapat nyo lang dito yung city nyo, ilapat nyo lang dito yung province nyo. No need na indicate yung Philippines, guys, if nasa Philippines lang naman kayo. Dito naman sa zip code, pwedeng ilagay dyan yung zip code ng lugar nyo. Okay? So, dito may makikita tayo dito, guys, na series of input din, which means the contact number. Kung may home address, home phone number kayo, guys, if wala naman, it's okay lang naman. Pero if meron, pwede nyo lagyan yan. Okay? Ayan, may pattern naman sila dito, yung country code, area code, telephone number. Ayan. Ito naman, record to, guys, for the registration, especially for student. Na-record. Actually, sa lahat, record siya. So, ilagay nyo lang yan yung mobile number nyo. The business, okay, if wala, then leave it blank. And sa email nyo, guys, pwede naman leave it blank or pwede na naman din lagyan. If gusto nyo, if trip nyo. Ayan. Di naman siya required for sa lahat. Required siya for OFW kasi. Ayan. So, dito sa mailing address, if iba yung mailing address nyo sa permanent address, training, naka-uncheck siya. Okay? Yan. Tapos, lagyan nyo dito yung input ng specific mailing address nyo. Pero if same lang naman, you can check this one. Okay? Kung permanent address kayo or isa lang naman ang bahay nyo, check this one. Same as above. Okay. Dito naman, guys, sa Declaration of Dependents, marami ditong namamali kasi yung pagpunta ka doon, yung katabi ko is pinilapan niya talaga lahat. Which is, mali pala yun. Akala niya kasi, ang nilalagay dito is yung family member, which is mali pala. Ang nilalagay pala dito, guys, sa Declaration of Dependents is yung kung may anak ka. Pero if wala naman, i-fill blank mo na lang itong part na to or skip mo na lang. Okay? So, next is the member type. Sa member type naman, dito, sa direct contributor, if kung ano yung label mo as magpaparegister as a Filipino, if employed ka pa, private, if employed ka pa, pero government. Pero if common lang naman kayo or student na maghanap ng trabaho, kahit wag na niya i-check or pwedeng i-check nyo itong lifetime member. Ito. Yan. Check nyo lang yan. Okay. Na talakay natin yung proof of income, diba? Dito yun, guys. Okay, dito sa dalawang box, yung monthly income nyo at saka yung proof of income. Okay? Dito naman sa indirect contributor, pero if maghanap lang kayo ng trabaho, since wala pa naman kayo talagang income, leave it blank. Since optional lang naman yan. So, dito naman tayo, guys, sa indirect contributor, yung mga beneficiary ng listahan at 4Ps, kung senior citizen kayo, guys, person with disability, check nyo lang yan, then, lagyan yung PWD ID number nyo, ayan dyan. Dito naman tayo sa second page. Okay, guys? For updating and amendment. Dito, leave it blank kasi nag-create pa lang naman tayo ng ating profile sa PhilHealth. Wala pa naman tayong profiles. Wala pa naman tayong i-update sa ating profile. Okay. Dito naman is yung last box na fill up pa natin. Lagay nyo lang dyan yung pangalan nyo tsaka yung pirma nyo dito. Tsaka yung date. Okay? Dito, di na kailangan yan kasi para lang naman yan sa mga hindi nakakapagsulat. Okay, guys? Kailangan nila ng tab mark. Dito, guys, for PhilHealth use only. For PhilHealth personal lang naman dyan ang nag-i-input ng data. Okay. Dito naman yung basahin nyo ng instruction. Again, kanina ko pa sinasabi na dapat naka-uppercase lahat, capital letters. Ayan. So, if wala naman kayo, guys, or if hindi kayo capable, or hindi kayo applicable doon sa input, guys, leave it blank or write nyo yung NA. Okay? Pero mas maganda kung leave it blank kasi mas malinis yung papel. Ayan. So, make sure na accurate yung data nyo. Ayan. And so on and so forth. Okay, ano nga ba yung pagkatapos nito? Pagkatapos nito, guys, punta kayo doon sa security personnel na naka-assign, yung sa dati, yung kanina. Sabihin nyo tapos na kayo, and then, ibigay nyo, guys, yung lahat ng requirement like birth certificate or yung government-issued ID nyo. Okay, so ibigay nyo siya doon kay Manong Guard. Tapos doon, bibigyan nila kayo ng number, yung queue number, guys, which is, pa-indicate naman doon kung anong number kayo, tsaka magpapapap naman doon sa screen kung pwede na kayo, guys, pumunta
sa counter at kung anong counter kayo guys naka-assign. Okay? So, punta na kayo guys doon sa waiting area. And then pagkatapos nun, make sure i-check nyo. Pagkabigay ng ID nyo, i-check nyo pa rin yung ID nyo guys kasi pag minsan nagkakatay po sila doon sa ID. At kapag mali yung ID mo at hindi accurate sa ibang IDs mo, malaking problema yon, magpapa-update ka pa ng PhilHealth ID mo or profile. So yun. So yun lang. Hopefully guys, nakatulong itong video na to. I-like mo to at i-subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayong updated sa ating YouTube channel na ina-upload. Thank you!